Magandang araw mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat mga kabrid. Ito, samahan nyo na naman ako sa isang uri ng paglalathala na naman sa pamamagitan ng Premiere. Ang tema natin ay ang paggawa ng cages ng manok o bahay ng ating mga manok na tandang mga kabrid. So patuloy tayong gumagawa mga kabrid dahil marami tayong pausbong at palaking mga alagang manok, which is isa sa naging problema ko bilang mag-aalaga ng manok is yung pagsabay-sabay nilang paglaki, tapos kapos tayo sa mga paglalagyan sa kanila mga kabrid. So kaya pag may oras po, may ganito po, mikos-mikos na tayo mga kabrid. Simulan natin yung paggawa-gawa ng mga bagay-bagay mga kabrid, yung mga tipong pagdating ng panahon hindi tayo maaabala or mapupunta doon sa mga mga portable na sinasabi, yung mga kulungan ng kamatis, yung mga lagayan ng saging, yun ang nagagawa natin dahil kulang tayo sa materialis at panahon mga kabrid. Kaya ito, pag may bakante po mga kabrid, pukpukin na natin ang ating mga kawayan na yan at simulan na nating buuin ang mga cages ng ating manok. So itong cages na ito is pang-anim na nating magagawa mga kabrid. So siyam itong tatargetin natin, pang-anim na po ito. So ayan o, yung sa banda kanan mga kabrid, yung nakikita inyong kulay green pa, yan ang bago nating naburaot doon sa kaibigan natin sa bundok mga kabrid. So inakyat ko pa yan kasi natumba yan mga kabrid sa puno. So pinutol ko pa doon sa taas, and then at the same time mga kabrid, namburaot din tayo ng mga prutas. Yung nakakala nyo yung nakaraan na may mga daladala akong gulay tsaka kakao mga kabrid, yan yung kasama nito mga kabrid. So talagang walang kaano-ano mga kabrid. So hindi naman talaga ako totally nahihiya doon sa kaibigan ko kasi ang sabi niya sa akin is kaysa naman na bubulok lang kasi ang daming kawayan doon kuhain mo na. So malayo siya kumpara sa pwede naman tayong bumili dyan sa katabing bahay natin, sa kalapit mayroon namang mga bilihan dyan ng mga kawayan mga kabrid, pero mas ginugusto kong sa kaibigan ko doon. So bumibili lang ako ng mga pangmerienda niya, mga pagkain niya, kagaya ng mga pasalubong ba, kasi may mga baon kaming pasalubong akong tuyo mga kabrid galing Bicol, so dinalhan ko siya. Minsan ang dala-dala ko doon is mga dilata, canned goods, mga ganun ba. Halimbawa nung ayudahan, yung ayuda namin dito sa bahay, pinaghati-hatian namin ni kaibigan. So ganun lang, isang magkaibigan niya, parang magkaibigan kami nun kasi talagang walang money involved na sinasabi. Hindi kami nagkakaroon ng yung bayaran ko yan, hindi ho, bigayan lang, kusaan lang kami. Pag humingi, alam niya na, tanggihan agad yan mga kabrid. Gaya ng mga alaga kong manok, hihingi niya ay negative mga kabrid. Hindi po tayo namimigay ng manok doon sa mga taong nanghihingi. Nagbibigay po tayo ng mga alaga nating manok doon sa mga taong karapat-dapat na nakikita nating gusto din mag-alaga mga kabrid. So ito mga kabrid, ang hirap at pagod, hindi lang yung problema sa budget ang kakailanganin natin sa pagkakaroon ng isang matagumpay na pag-aalaga ng manok, kundi yung pati maintenance nila, vitamins, backyard maintenance, paglilinis, pagdadampot-dampot ng mga ipot nila, pag-grooming sa kanila, pagpapaligo mga kabrid. Ayan ang kailangan natin i-maintain mga kabrid. Kagaya rin ito, isa rin ito mga kabrid, isa rin ang paggawa ng kanila mga cages na parang sa akin is yung tipong gusto kong kalaki. Kasi itong ginagawa ko mga kabrid, may kalakihan to. Pwedeng paggaspas ang ating mga alagang manok. Pwede siyang makapagtilaok, makapaglakad-lakad mga kabrid, kasi 26 inches to mga kabrid. 26 inches ang ginagawa nating cages. So makikita nyo yung sakripisyo or pag-aalaga ng ating mga manok, di lang sa pangangatawan, ang mabigyan din sila ng isang maaliwalas na space mga kabrid, para kahit papano hindi sila masyadong natotoxic sa ating cages mga kabrid. So ayan iyan ang ginagawa ko dyan dahil naka-anim na ako, nasanay na rin ako. Kada pako mga kabrid, sukat para hindi ka talaga mamali, kasi sa limang nagawa ko mga kabrid, iyon ang naging doon ako natatagalan sa mga pinto. Pagpako ko, pakuin ko ng pakuin, pagdating ko dun sa anyang cages, hindi kasya. So baklas na naman ako. Yun ang mahirap. Kaya ang ginagawa ko ngayon mga kabrid is kada pako, susukatin ko yung ginawa kong pako, kasi hindi nga ako gamay sa mga sukat-sukat mga kabrid. Lalo na yung mga kanto-kantuhan na yan mga kabrid. Naku po, dyan tayo mahirap. Pero dahil passion natin ang pag-aalaga ng manok at gusto nating mapaiging ating mga alagang manok, ayan mga kabrid,
lagi tayong porsigido sa mga bagay-bagay. Namumblema din tayo sa mga pagkain ng manok. Pero ito, mga kabrid, tuloy lang. Problema is problema, mga kabrid. Kahit iwasan mo yan, andyan pa rin yan. Pagising mo sa umaga, andyan pa rin yan. So, ito lang naman ang pinapakita ko sa inyo, mga kabrid. Ang simpleng paglalathala. Ginawa ko siyang premiere kasi kisa naman sa mga games, sa mga ML. Maganda sana ang mga ML kasi malalaki ang mga views natin. Maganda sana siya kasi maraming nanonood kasi ano siya ngayon, parang kumbaga siya is trending na sinasabi ng mga videos. So ML, nagugulat na lang ako, nagkakaroon kami ng mga 1k views agad, mga ganon. Marami tayong views sa mga ganong games, pero sabi ko nga, yung essence or yung parang laman or ano natin, passion is kailangan ma-maintain natin sa ating YT. Hindi yung porke maganda ang view sa mga games, doon tayo mag-stick. Hindi po. Nagpapagames lang tayo, mga kabrid. Napupunta lang tayo sa ganun. Pag wala tayong mailathala, mga kabrid, wala tayong maibigay na videos. Halimbawa, may bagyo, mga kabrid. Paano ka makagawa ng mga videos na maayos kung may bagyo? Alam nga naman na puspusin mo ang videohan mo yung hangin, mga kabrid. Hindi ho tayo makagawa ng mga, halimbawa, kabrid, nakaraan, napauwi tayo ng Bicol. Paano tayo makagawa ng backyard videos, mga kabrid? So, depende po sa sitwasyon. Sa pakada naman pinag-i-express ko, mga kabrid, is nagpapaliwanag naman ako sa abot ng mga kaya. So, sana maintindihan nyo, mga kabrid, kasi lagi na lang videos sa mga games. Pasensya na kayo. Walang kakayanan si GPC sa mga panahon nyo na makagawa ng mga backyard videos at kung ano-ano pa. So, ito, meron akong panahon, mga kabrid. Papakita ko sa iyo ang madalas na sa dami ng kapalpakan ba na nagawa ko dito sa paggawa ng ko. Kasi sa lahat, mga kabrid, ang hindi ko talaga linyada is yung kuryente, mga kabrid. Hindi ko yan linyada. Pas ako dyan. Tapos yung pukpok nga, yung panday, mga kabrid, hindi ko rin linyada to. Pero dahil nga kailangan naanuhan tayong gumawa. Mga wiring, mga motor, kayang-kaya natin kalikutin sa mga motor kahit papano, mga kabrid. So, yun lang na dalawa ang talagang hirap-hirap na ako, mga kabrid. Yung pagganito. Pero pinagtsatsagaan natin. Natututo naman, mga kabrid. Kaso, sandamalmal na kapalpakan mo na gaya nito. Ako, ang dami kong nasayang na kawayan nito, mga kabrid, para matutong gumawa ng cages ng ating manok, mga kabrid. Ang paborito kong gawin na cages ng manok is yung lagayan ng saging, kasi antimano ando na, iskwalado na. Yun lang, i-repair mo na lang. Pero pag ganitong buuin mo pa, nako po, hirap na hirap. Kailangan, ang dami mo ng plano, mga kabrid. Ang daming sukat, nagpapapil-papil pa ako para, kasi nga, hindi ko ito skill. Si Sir Saijin, magaling gumawa si Sir Saijin. Magaang ang kamay, magaling ang kamay ni Sir Saijin. Pero ako, minsan nga, pinupuntahan ko pa yan para gumawa ng aking pages kasi wala talaga ako. Pero napipilitan tayo, mga kabrid. Ang tao pala, mga kabrid, pag gusto mo talagang matuto, nasa pagpupursige lang, mga kabrid. Kung gusto mong lumago ang YT mo, nasa pagpupursige mo lang din, mga kabrid. Ikaw ang parang navigator ng buhay mo. Kung ano ka sa ibang tao, yun ang choice mo, mga kabrid. Kung ako ay joker, mahilig ako magpatawa, ay ako ay kilalang bilang joker. Pag ako yung face, pero yung mga given, mga kabrid, yung face natin gaya niyan, ay syuwangi talaga tayo, mga kabrid. Wala na tayong magagawa dyan. Pero pagdating sa attitude, medyo palabiro tayo. Yung mga honest na medyo biro na minsan corny, mga kabrid. So, pagpasensya nyo na. Yung talagang yan, pukpok lang tayo ng pukpok kasi pag nasukat naman yan nasukat ko na yan, ayan, tadtarin na natin ang pako yan para yung tibay talaga to the max, mga kabrid. Kasi yung mga alaga natin is minsan na nasisira nila yan, mga kabrid. Lalo na pag may dumaan sa harap na yan na chicks na babae, yung tipong nangingitlog, dadaan sa harap nilang kulungan. Ako po, yung pinto na yan, ako, pag mahina-hina ang pagkakagawa mo niyan, ako, ay, masasayang lang yung mo. Makikita mo, maghahabulan na lang yan kasi nakawala na. So, kailangan dubli tibay. Mas gusto ko kasi, kabrid, na ako ang gumagawa ng mga bagay-bagay para kahit papano, tansyado ko. Alam ko ang kalidad o ang tibay o ang lakas ng isang manok. Ako ang gagawa ng tibay ng ating cages, mga kabrid. So, ayan lang, simple lang, mga kabrid. So, ginawa ko itong part 1 kasi dito pa lang sa pinto, alam kong matatagalan na ako. So, pagdating naman dun sa pagbububong, gagawan ulit natin yung, mga kabrid. Gagawan natin. So, ayan, sukat lang doon, sukat, lagari. Sukat, lagari, mga kabrid. Ganun lang.
Napaka ano lang naman ng pag-aalaga ng manok. Kala mo napakasimpleng tingnan. Kala mo yung pagmamanok is pagpapakain lang. Kala mo ang pagmamanok is mapakain mo lang, mabusog mo lang, okay na. Maano mo, hindi po. Malaking ano po, malaking hindi po biro mga kabrid ang pag-aalaga ng manok. Pero challenging siya. Depende kasi sa tao kung ano yung nakagustuhan mo. Kahit mahirap po iyon, mahirap, talagang mapipilitan ka. Kagaya ng mga magtataka ka kung may mga sundalo ba, mga ganun ba, napakahirap yun. Biruin mo, ilagan mo yung bala dun sa naku po. Pero may mga taong pangarap nilang mga ganun mga kabrid. So ganun lang naman tayo. So depende, iba-iba yung pananaw ng tao, pagkatao natin. So ito sa akin is lang, kung ano-ano lang, basta challenging or related sa ating pag-aalaga ng manok mga kabrid. Ayan, no, talagang posposin natin ang ng singit, kasi mahirap pag medyo maluwag, kasi baka lumusot ang ulo nila, tapos pagbalik is problema. Naku, wala na, makakapag tinula tayo ng hindi oras mga kabrid pag nagkataon. Kaya syempre yung isip natin, i-advance natin sa mga ganong bagay. Kaya para maiwasan natin magtinula, kasi puro na tayo tinula, tapos yung mga alaga nating lab natin ng mga manok is matitinula natin ang alanganin. Ako po, sayang ang manok mga kabrid. So ayan, maraming salamat sa patuloy na sumasabay. Ito ay premiere videos lang sa mga tumutuloy at laging nandyan para sa atin mga kabrid, lalo na sila Ma'am Winnie De Leon, Sir Dennis Kitchen, Sir Sayin Hunter, Ma'am Lilith Life and Travels, kung sino-sino pa dyan na laging tamsakero at talagang tambayera at tambayero mga kabid sa ating premiere mga kabid. Maraming thank you sa inyo. Mabuhay po kayong lahat mga kabid, at sa pagtulong nyo sa akin sa mga kagaya kong mga wala namang kamutay-mutay mga kabid, ang aming mga paglalathala, pero andyan kayo mga kabid, nagtsatsaga at napipilitan tumawa at ngumiti mga kabid. Maraming salamat sa inyo. Naway huwag kayong magsawa mga kabid. Sana malay mo pagdating ng panahon is ganun pa rin mga kabid. Tsagaan na lang mga kabid, pagpasinhan nyo, tsagaan nyo na lang, at wala naman kayong maraming salamat na lang mga kabid. Wala na akong masabi mga kabid. Maraming thank you. And mga kabid, hanggang dito na lang ang munti nating paglalathala and pagpapakita ng ating mga video. Sana po mga kabid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan po mga kabrid. God bless po sa inyo. Ayan na po ang mga finished product natin. Oh yeah mga kabrid, parang tunay lang, parang engineer lang ang dumali mga kabrid. Ay, thank you sa inyo. God bless po sa inyong lahat mga kabrid.